Ano nga bang masasabi ko as a junior finance and investment analyst sa nilabas na research ng NEDA na kung saan kaya daw natin mabuhay ng disente when it comes to food allocation 64 pesos per day. Isn't that realistic? No? Pag-usapan natin yan. Sabi ko nga po dito, ayan na nga, no, na kung saan hindi po talaga, hindi yan realistic, no? At yan po ay actually bastos, nakakaawa po yung mga talaga nasa laylayan nga, 'di ba? Nakakainsulto kumbaga yung ganyang research po. Dahil imagine niyo naman no, hindi po kasi ganyan ang presyuhan sa mga local markets no, in Tagalog palengke. Ibig sabihin po talagang hindi nga po pababa no, pataas nga po pati po ang bigas no, ang mga other commodities and necessities po na mabibili natin sa mga groceries and local markets. Number one po dahil po ito sa high importation po natin, yung reliant tayo masyado sa ibang bansa, no, agricultural country tayo, ewan ko kung bakit ganon. At number two is definitely low production efficiency, no. Ibig sabihin po nito, hindi sapat, kumbaga kaya mataas ang presyo dito ng mga bilihin na hindi po sapat ang yung mga inaani natin. So kailangan niya mabigyan talaga po ng efficiency. So kaya ngayon, ewan ko kung paano nila na-compute to, hindi naman ata sila na malengke. Hindi naman ata sila talaga actual no na nagbase sa mga local markets. Baka yung 64 pesos per day, baka nung mga 2015 pababa pwede pa yon, 'di ba? Pero nagka-pandemic, ang bilis tumaas ng mga presyo, 'di ba? So definitely hindi po ito realistic, no? Siguro man lang 70 to 100 pesos per day, tipid pa nga po 'yun. Eh kasi naman sa 'di ba, kung bibili ka sa karinderya or magluluto ka, pag magluluto ka, mahal din, 'di ba? Mga rekado, grabe po. Pero 'yun nga mapabili man or sariling luto, 21 pesos. 'Di ba? At saka ano yung tinatawag natin na value, no? O yung sustansya na makukuha mo sa mga kapag sobrang nagtitipid ka. Okay, hindi naman sobrang talagang kailangang mahal, pero ang kailangan is desente, masustansya at busog ka, no? Yung mga kinakain mo. Yun po ang importante. 'Di ba? Baka naman yung 21 pesos per meal in a day ay ano mabibili mo doon, no? Pansit canton 15 no pesos na ngayon or 18 pesos, 'di ba? Hindi ko kaya kumbaga ano no, kahit po ako junior investment analyst ay para sa akin po hindi yan realistic lalo na sa mga kababayan nating Pilipino nasa laylayan talaga. Sana naman po no ay maging updated kasi mukhang outdated na yung research na yun eh. Joke lang po no, pero opinion ko lang po. Ibig sabihin lang po niyan talagang gusto natin na ma-improve pa ang sistema dito sa Pilipinas when it comes to targeting inflation rate and also dito sa mga ganyan data kasi baka ma-mislead eh. Talaga nakaka-mislead kung mabasa ng isang Pilipino na pag may 21 pesos ako, 'di ba? And 22 hindi na ako mahirap, 'di ba? So, yun lamang po, no? Kaya dapat natin pagtuunan ng pansin talaga yung pag-aaral and also yung pagbo-voice out natin sa tamang paraan and also yan, yung mga hinaing ng mga kababayan natin Pilipino ay sana po ay matugunan, no? Dahil hindi kumbaga kung talaga na malengke sila sa ngayon, no, baka hindi rin nila ma-achieve yung ganyang data po per day, 'di ba? Lalo na kung may pamilya ka kahit tatlo, apat lang kayo, mahirap po yung ma-achieve, no? Nasasabihin mong 64 pesos a day sa hirap ng buhay ngayon at sa sobrang taas ng bilihin, right? So, sana po nakatulong.